Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Spicy or not? Tanong ni Daniel. Kasalukuyan kami nag-grocery nito. Hindi ito makapag-decide sa kukuning delata. Both na. Kinuha ko iyon at inilagay sa cart kaysa matagalan pa kami dito sa kadi-decide. Muling itinulak ni Daniel ang cart. Nakaakbay pa nga ito sa akin habang namimili kami. Ano pa ang kulang? Tanong nito sa akin after 1 hour ng pag-iikot. Walang nakabuntot na bodyguard, walang masyadong tao. Thankful ako, kaya naman komportable akong maglibot. Suot ko pa ang cap ni Daniel na ipinasuot niya sa akin pagbaba namin ng sasakyan. Bahagya kong inadjust ang salamin saka binasa ang label ng fresh milk. This one? Tanong ni Daniel na kumuha sa ref. Ibinalik ko ang hawak at tiningnan ang inabot nito. Ito na lang, ani ko. May kulang pa ba? Tanong nito. Huminto kami saglit at nag-isip. Nang maalala ang kulang, parang nahiya pa ako magsabi rito. Ano, para mabili na natin? Hintayin mo na lang ako rito. Namumula ang pisngi na ani ko rito. Bahagya akong inangatan nito ng kilay. Pwede mo akong sabihan ng kailangan mo. Ano yun? Basta. Mas lalong namula ang pisngi sa nararamdaman na kahihiyan. Tumalikod na ako at iniwan ang cart na punong-puno ng laman. Nagtungo ako sa hanay ng mga napkin at kinuha ang brand na ginagamit ko. Dinamihan ko na iyon para hindi kulangin. Pagbalik ko sa pwesto ni Daniel ay nakangisi ito. Paano mo na sure na magagamit mo yan? Nakangising ani nito. Ha? What do you mean? Takang ani ko rito. Parang aliw na aliw ito at ito lang ang nakakaintindi ng sinasabi nito. So innocent, tara na at bayaran na natin ang mga to. Marahang tumango saka inilagay na iyon sa cart. Nakaakbay ito sa akin nang magtungo kami sa cashier. Hindi ko alam kung bakit pasulyap-sulyap sa akin ang babae sa cashier. Naiilang tuloy ako. Will you please stop doing that? Sita ni Daniel sa babae. Para naman itong napahiya na nagyuko at nagpatuloy sa trabaho. Nang makabayad si Daniel, ay agad na rin kaming lumabas ng store. Tinitingnan niya siguro ako dahil ang weirdo ko. Out of nowhere, ay na-voice out ko ang tumatakbo sa isipan ko. Ha? Nagtataka siguro siya kung bakit ang gwapong katulad mo ay may kasamang manang na katulad ko. Walang mali sa'yo kung komportable ka sa makapal na salamin, old style clothes, walang problema sa akin yon. Hindi ka nila dapat tingnan ng ganon na parang minamaliit ka. Hindi basihan ng kasuotan para pagdudahan nila ang existence mo. Pinigil nito ang baba ko. Cheer up, wife. Mas maganda ka pa rin doon. Isa ito sa reason kung bakit mabilis akong napalagay rito. Gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Thank you, Daniel. Maganda ka. Lagi mong tatandaan yan. Itatak mo rin sa isip mo na may mabuting kalooban ka at walang tinatapakang tao. Sunod-sunod akong tumango rito. I will. Mabuting tao ang napangasawa ko. Hindi ito tulad ng mga napangasawa ng ibang pinsan ko. Hindi ako pinepersa nito na gawin yung bagay na ayaw ko. Naglalaan din ito ng oras para sa akin kahit pa sobrang busy nito sa company. May mga times na sa garden lang kami buong araw. Pagkakaabalahan ng mga halaman ko. Ito pa ang madalas na nagyayayang bumili ng mga kailangan sa garden. Movie night at road trip din ang madalas naming gawin sa free time niya. Alam kong pareho kaming masaya nito sa takbo ng relasyon naming dalawa. Smooth ang lahat. Tuwang-tuwa nga si Mami sa tuwing binibisita kami nito at abutan kami nito na nagkukulitan or my time sa garden nakatambay. Katulad ng hapong ito, hinihintay kong dumating ang asawa ko from office. Nang dumating ito, ay lihim akong kinilig sa pakulunan naman ito. Surprise!
Takang tinitigan ko ang lalaki na bumungad sa pintuan na may dalang bouquet. Para sa akin? Takang ani pa nito. Oo. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nahihiyang ani ko rito pero tinanggap pa rin ang bulaklak at nagpasalamat. Kailangan kong gawin yan. Gusto kong maramdaman ang aking mahal na asawa na special siya. Thank you. Humakbang ako palapit dito at kinantala ng halik ang pisngi nito. Natigilan si Daniel na waring hindi inaasahan ang ginawa ko. Daniel, pukaw ko rito. Shucks, para akong teenager na kinis sa magandang dilag. Pasaway ka talaga, nahihiyang ani ko rito. Wife, date tayo. Date? Oo, nagpa-reserve ako ng table sa Master Restaurant. Ngayon na? Oo, nangingiting ani nito. Okay, maghahanda lang ako. Tumangulang ito at bahagyang pinisil ang baba ko. Tumalikod na ako at dali-daling nagpunta sa silid ko. Hiwalay kami nito ng kwarto. Naayos na kasi ang kabila. Hindi na rin muna kami kumuha ng kasambahay dahil kayang-kaya ko naman. Sakalang lumilipat si Daniel rito kapag may bisita kami nito. Mabilis akong namili ng damit na pwedeng isuot. Halos pare-pareho naman ang meron ako na damit. Mga old style clothes na talaga namang ikinangingiwi ng iba. Pero rito ako komportable. Ayos sa magulang, ayos sa relatives ko, ayos din sa asawa ko. Madalas nga nilang sabihin kung saan ako komportable ay doon ako. Nang makapili ng damit ay mabilis na akong nag-shower. Hindi rin ako tulad ng ibang babae na matagal maghanda para sa lakad. Nagulat pa nga si Daniel nang lumabas ako ng silid na handa na. Humagod ang tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. Perfect! Ani nito na naglahad ng kamay. Ang gwapo nito sa ayos niya ngayon. Casual lang pero maraming modelo ang tatalunin. Let's go? Nangingiting ani ko rito. Let's go? Nagkahawak ang kamay namin nitong lumabas. Masaya ako at komportable sa lalaking pinakasalan ko. Ilang linggo na ang nakakaraan. Halata naman sa ngiwi ko sa tuwing nagtatama ang tingin naming dalawa. Nang marating namin ang Master Restaurant, ay agad kaming inassist patungo sa table namin ni Daniel. Pero bago pa man kami nito makarating, ay may nakasalubong kaming babae. Maganda, sexy, at mukhang may attitude. Don't tell me kaya mo ako pinagpalit. Sarcastic na ani ng babae. Takang tiningnan ako ni Daniel na salubong ang kilay. Kailan pa bumaba ang taste mo sa babae, Daniel? Come on, alam mo sigurong nandito ako kaya nagdala ka ng cheap na babae. Daniel, mahina ang tinig na ani ko rito. Ayaw ko sa lahat yung mapupunta sa akin ang atensyon ng mga tao. Lalo na ngayon, puno ang bawat table at ngayon ay nakatingin na sila sa kinatatayuan namin. Stop it, Angel. Tapos na tayo. She's my wife. Wife? Are you freaking kidding me? A cheap one? Nandidiri pa ang tingin nito sa akin, saka bahagyang tumawa. Napaatras ako ng kaunti at bahagyang nagkubli sa likod ni Daniel, ngunit mahigpit ang hawak nito sa kamay ko. Excuse me, Angel. May date pa kami ng asawa ko at ayaw kong sirain mo yun. Kaya ba niyan tapatan ka sa kama? Napasinghap ako sa kaprangkahan ng babae. Obviously not. Bakit siya pa? Will you please stop? Nakaka-eskandalo ka na. Bahagya kong pinisil ang kamay ni Daniel upang kumalma. Bahagya itong sumalyap sa akin. Obviously, he's worried. Babalik ka rin sa akin. Tiyak na hindi ako matatapatan ng babaeng yan. Sigaw nito. Lumapit na ang mga guard at sila ang kumausap sa babaeng tinawag ni Angel ni Daniel. Nang mailabas na mga ito ang babae, ay humarap sa akin ang asawa ko. I'm sorry. Bahagya akong ngumiti rito. It's fine. Pero pwede bang umalis na tayo? Pakiramdam ko kasi ay nakatitig pa rin ang lahat sa amin at hindi ako komportable sa pakiramdam na iyon. Bumuntong hininga si Daniel at tumango. Saglit ito nagpaalam sa akin.
Kinausap nito yung staff kanina, saka bumalik ito at inaya na ako. Sorry, palabas na kami ng parking lot. Lula ng sasakyan nito at silulyapan ko ito at bahagyang ngumiti. It's fine, pareho nating hindi ginusto ang nangyari. Alam ko na, para hindi tuluyang masira ang gabi natin. Excited na kinuha nito ang phone at may dinayal itong number. Available ba ang yate ngayon? Oo sana, I'm with my wife. Habang kausap nito ang kung sino sa phone ay pinagmamasdan ko lang ito. Hindi ko mapigil ang mata ko na hangain nito. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng pakiramdam. Siguro naman ay hindi masama ang nararamdaman ko, lalo't asawa ko naman ito. Thanks bro, papunta na kami agad. Pagkatapos nitong ibaba ang tawag ay sumulyap ito sa akin. Okay na. Saan tayo pupunta? Secret. Ngiti-ngiti na ani nito, saka mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Secret daw, kaya naman mas pinili ko na lang hintayin na makarating kami roon. Mukhang biglang na-excite ang lalaki. Kaysa kulitin ito at tanungin kung saan kami tutungo, ay inilabas ko na lang ang phone ko. Si Trina, si Mami at Daddy lang naman ang hinihintay kong tumawag or mangumusta man lang sa akin. Sa kanilang tatlo, ang kapatid ko talaga ang mailap. Nag-scroll lang ako sa cellphone ko. Hindi na napansin kung gaano katagal ang biyahe. Nang huminto ang sasakyan, ay saka lang ako nag-angat ng tingin. Kusang napasinghap ng matanaw ang labas. Oh, Daniel. Bulalas ko habang nakatanaw pa rin sa port. Let's go? Bumaba ito ng sasakyan at mabilis na umikot para pagbuksan ako ng pintuan. Napaka-gentleman talaga nito. Nang makababa ako ay magkahawak kamay kaming humakbang palapit sa kaibigan nitong si Ian. Nagpa-set up na rin ako ng table. Tinapik pa nito ang balikat ni Daniel. Thanks bro. Thank you Ian. Nahihiyang ani ko rito. Ngumiti ang lalaki sa akin. Enjoy guys. Tumalikod na rin ito agad at sumakay sa kotse nito. Saka hinila ni Daniel patungo sa isa pang lalaki na mukhang tauhan dito sa port. Ready na po sir. Tumango lang si Daniel at sumunod naman kami ngayon dito. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Umuusad ang yating ayon kay Daniel ay binili lang magkakaibigan. For you, isang stem na rose iyon. Inipit pa nito sa labi pagkatapos nitong magsalita. Nangingiting tinanggap ko iyon. Pinakikilig mo ako. Mahina at nahihiyang ani ko rito. Kinuha ko ang bulaklak at nag-iwas ng tingin. Sa akin ka lang dapat kiligin ha? Biro nito na ikinatawa ko. May pagkain ding nakahanda na mukha namang masarap. Meron ding sapin kung saan may mga petals na nagkalat. Tinawanan pa nga ako ni Daniel nang magreklamo ako rito. Hindi pa rin kasi maiwasang manghinayang sa mga bulaklak. Habang umuusad ang yate palayo sa port, ay magkatabi kaming nakaupo nito sa saping pinalimutian ng petals. Nagkukwentuhan sa mga kalokohan niya nung nag-aaral pa siya. Nagkukwento rin ako kung gaano ako kaboring ang buhay ko. Pero mukha namang gusto talaga nitong makinig. Carmela, busy ka? Natigilan ako sa pagbubungkal ng lupa sa biglaang pagsulpot ni Daniel. Agad na binitawan ko ang pala at pinagpag ang kamay sa suot na paldang mahaba. Saka bahagyang inayos ang salamin. Why? Pwede ko namang ihinto muna ito. Gusto sana kitang isama sa birthday ng kaibigan ko. Ngayon? Takang ani ko rito. Oo. Okay, no problem. May jeep ka bang dala? Dapat ba'y dumaan muna tayo para mamili? Huwag mo nang alalahanin yon. Tinanggap ko ang palad nitong nakalahad at sabay na kaming pumasok nito sa bahay. Kahit busy ito sa negosyo, hindi nakakalimutang maglaan ng oras sa akin. Pagdating sa kwarto ko, ay nakasunod pa rin ito. Daniel, takang ani ko nang makita ang nakahandang damit doon. Pwede bang kahit minsan ibang style ang suotin mo? Malambing na ani nito sa akin. Ang damit na naroon ay isang blackless silk dress. Nagsalubong ang kilay ko sa labis na pagtataka. Alam mong hindi ako nagsusuot ng ganyan.
Wife, ang mga babaeng kasama ng mga kaibigan ko ay palaging maporma. Daniel, seryosong bigkas ko sa pangalan nito. Mahigit 1 buwan na kaming nagsasama. Wala itong issue sa mga isinusuot ko. Bakit ngayon parang hindi maganda ang lumalabas sa bibig nito regarding sa choices ko when it comes to my dress? Alam ko namang hindi ka nagsusuot ng ganyan. Baka lang naman kasi kinukumpara mo ako sa mga girlfriend ng mga kaibigan mo. Nahihiya ka ba? Malungkot ang tinig na ani ko rito. Bumuntong hininga ito at lumapit sa damit. Dinampot iyon at tinungo ang basurahan sa gilid ng pintuan. Sorry, hindi nito magawang titigan ako sa aking mata. Lumapit ito sa bayakap sa akin. Sorry, akala ko kasi magugustuhan mo kapag sumubok ako. Bumuntong hininga ako at tinap ang likod nito. Sorry rin kasi hindi kita mapagbibigyan. Alam mo naman ang presence ko pagdating sa damit. Hindi rin ako magiging komportable na isuot yan lalo't maraming tao. I understand. Sige na, nagpalit ka na. Piliin mo yung mas komportable kang isuot. Thank you for understanding. Of course. Lumayo ito ng bahagya at pinisil ang baba ko. So beautiful. Bahagya na akong nakangiti sa papuri nito. Nang magpaalam itong lalabas para magtungo sa silid nito, ay kumilos na rin ako para maghanda. Makalipas ang 1 oras, ay sabay pa kaming lumabas ng pintuan ng silid namin. Sino bang kaibigan na may birthday? Tanong ko rito habang pasakay kami ng kotse. Si Kenneth, yung boyfriend ng kapatid ko. Tumango-tango ako rito. Nang maikabit nito ang suot kong seatbelt at makapagsuot din ito sa kanya, ay agad na kaming umalis. Sa biyahe pa lang ay panay na ang kwento nito ng mga kalokohan nilang magkakaibigan hanggang sa makarating na kami ng kondo ni Kenneth. Panay pa rin ang tawa namin dito. Happy birthday! Bati ko kay Kenneth na siyang nagbukas ng pintuan para sa amin ni Daniel. Nakahawak sa bewang ko ang lalaki. Ganon din si Kenneth sa kasintahan nito. Happy birthday, dude! Thank you, pasok kayo. Pagpasok namin ay agad na tumambad ang sala kung saan okupado na ang couch ng mga kaibigan nila. Tinapi ko si Daniel nang mapansing balak lang nitong magstay sa tabi ko. Go on, narito naman si Emily. Are you sure? Yes. Saglit lang ha. Tumango ako rito nang lumayo na ito. Kuha tayo ng food mo. Bahagyang ngumiti ang sister-in-law ko sa akin. Para hindi naman maging awkward ang sitwasyon, ay sumunod na ako rito. Lalo't nakigulo na rin ang kasintahan nito kasama ng asawa ko sa mga kaibigan nila. Nang marating namin ang kitchen, ay may 2 pang babae ang nakapwesto roon at kapwa may hawak na wine glass. Oh, who are you? Taka ng ani ng isa. She's Carmela. Wika ni Emily na lumapit sa table at kumuha ng plato. And, ani ng isa. She's nothing, don't mind her. Bahagya akong napasinghap sa sinabi ng kapatid ng asawa ko. Napabungis-ngis ang 2 babae. Kung nating siya, bakit siya narito? Panunodyo ng babae. Ang tingin ay humagod mula sa aking ulo pababa sa aking paa. Chaperon? Nakangising ani ni Emily sa kasulyap sa akin. Emily? Hindi makapaniwalang ani ko rito. The way niya akong tingnan ay waring diring-diri ito sa akin. Hindi mo gusto ang sister-in-law mo? Bakit naman kasi ganitong uri ng babae ang pinili ni Daniel? Wala bang taste ang kapatid mo pagdating sa babae? Maanghang ang salitang ani ng babaeng nakablond ang buhok. Bakit niyo ba sinasabi sa akin yan? Mahina ang tinig na ani ko sa mga ito. Nagtawanan sila, lalo na si Emily na umupo na rin. Bakit? Bawal ba? Why not? Paghainan mo nga kami na makakain. After all, mukha ka namang manang muchacha. Sa sobrang tawa nila ay pinapalo pa nila ang mesa. Hindi naman ganito ang mga pinsan kong nakakasama ko sa tuwing bakasyon. Ngayon ko lang naranasan ang ganito. Nung nakaraan ay kay Angel na ex ni Daniel. Ngayon naman ay sa kapatid ni Daniel at sa mga kaibigan nito. Don't tell me ipapahiya mo ang asawa mo rito. Eskandalosa ka ba?
Kayang-kaya ka naming palabasing masama rito. You're right, Barry. Sang-ayon ng babaeng blonde ang buhok. Of course, I'm so fucking right. Muling nagtawanan ang mga ito. Saktong pumasok si Daniel sa kusina nang ngiti-ngiti. Mukhang nag-e-enjoy ka rito ah. Pumalik ito sa pisngi ko, sabay po sa bewang ko. Masarap kausap ang asawa mo, Daniel. Dapat palagi mo siyang isasama sa mga ganitong event. I will do that. Wife, gusto mo bang kumain? Inalok na namin siya, sabi niya later na lang daw. Singit ni Emily nang umiti pa sa akin ng pagkatamis-tamis. Are you sure? Takang ani na Daniel. Pabilis naman akong tumango. Hindi ako yung klase ng tao na magiging reason ng pag-aaway ng dalawang tao. Hindi ko rin naman magagawang magsumbong. Baka malagay sa alanganin na posisyon si Daniel lalo na sa mga kaibigan nito. Bumalik ka na roon kuya. Kami na ni Barry at Ollie ang bahala kay Carmela. Sweet ang tinig na ani ng bunsong kapatid ni Daniel. Okay, balik muna ako ron ha. Humalik pa ito sa aking pisngi saka nagpaalam sa mga kasama ko sa kusina. Nang makaalis ito ay muling bumalik ang mga totoong kulay nila. Nakakalungkot man ang ganitong trato nila sa akin. Ikuha mo ako ng pizza. Utos ni Emily na inangatan pa ako ng kilay. I'm willing to do that, pero please, matuto kang makiusap. Mahina ang tinig na ani ko rito. Gusto ko lang maunawaan ito na pwedeng idaan ang lahat sa maayos na makikipag-usap. Why should I do that? Ikuha mo ako ng pizza, sundin mo ang gusto ko, kaya lang naman naging asawa ka ni Kuya Daniel kasi ay dahil iyon ang papel mo sa buhay ng pamilya mo at buhay ng kapatid ko. Di ba papet ka? Nagtawanan sila. Nagchat-chant na lang ako sa isip para kalmahin ang nasasaktang kalooban. Kinuha ko ang box ng pizza at inilagay sa gitna ng mesa. Bakit pakiramdam ko nagbabait-baitan lang itong isang to, pero may itinatagong maitim ding ugali? Wika ni Barry. Ganyan nga din ang pakiramdam ko kaya nga ayaw ko sa kanya para sa kapatid ko. Gosh, ang daming mas deserving na maging asawa ni Kuya. Hindi ko nga akalain na hihiwalay niya na lang si Angel ng basta-basta dahil lang sa babae na to eh. Dapat umalis na lang ako. Masyado lang naaapakan ang pagkatao ko sa mga sinasabi ni Emily. Pero matigas din ang ulo. Hinahayaang tanggapin na lang ang mga salita nito na hindi ko naman deserve. Naririnig ko kasi ang masasayang halakhakan ni Daniel kasama ang mga kaibigan nito. Kapag nalaman nito na hindi maganda ang outcome ng pananatili ko rito sa kusina, ay masisira ang masayang tagpo na kasama ang mga kaibigan nito ngayon. Mas maganda naman si Angel dito. Tingnan mo nga ang suot niya. Hindi ba niya naiisip na pagtatawanan siya? Tiyak pati si Daniel nadadamay. Nagiging laughing stock ng mga tao. Excuse me. Yukong-yuko na ani ko sa mga ito. Subukan mong umalis. Sasabihin ko sa kapatid kong ikaw ang nangaaway rito. Napahinto ako sa paglalakad. Emily, huwag ka namang gumawa ng kasinungalingan. Tumayo ito at lumapit sa akin. Mariing hinawakan ang pangako. Sa lahat ng ayaw ko, yung umaakto na mabait. Kasi kahit sa ang anggulo ko tingnan, ginagamit yun lang naman ang kapatid ko para sa negosyo. Anong plano mo, Carmela? Kapag naisalba ng kapatid ko ang company, iiwan mo na ba siya? Sinubukan kong tanggalin ang kamay nitong nakapisil sa baba ko. Nang magawa ko iyon, ay bahagyang umatras ako. Hindi iyan ang bala ko. Asawa ko ang kapatid mo. Never kong naisip yung tumatakbo sa isipan mo ngayon. Sorry sister-in-law, pero iyon lang naman kasi ang alam ko. Ginagamit nyo lang ang kapatid ko para sa ikabubuti nyo. Kapag stable na ang lahat ng mga Villanueva, paano naman ang kapatid ko? Baka tulad ng ilang pinsan mo, pagkatapos makuha ang gusto, iiwanan na lang nila ang mga asawa nila na akala mo ay basahan. Hindi ko yan gagawin sa kapatid mo. Huwag tayo magpakasiguro. Ngayon ay kaya mo pang itago ang tunay mong ugali. Pero tiyak na sa mga susunod na araw ay lalabas din ang tunay mong kulay. Bahagya na lang akong umiling sa kapilit ng umiti. Kapag hinanap ako ng kuya mo, pakisabi, nasa labas lang ako saglit. Magpapahangin lang ako.
Inirapan lang ako nito at bumalik na sa pwesto nito. Nakuha kong lumabas na hindi napapansin ng grupo na nasa salas. Tatambay na lang muna ako sa labas habang hindi pa tapos ang mga ito. Mabuti na lang, mabait yung guard. Kahit nag-aalangan akong lumapit dito, ay nagawa ko pa ring magtanong kung nasa ng garden sa gusaling ito. Dahil nalaman din itong sa unit ako ni Kenneth galing, ay hinayaan niya akong magpunta sa garden. Tahimik sa part na iyon. Nakuha ko na ring huminga ng maluwag. Kailangan ko lang mapag-isa para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko naman ikakamatay ang mga salitang sinabi nila sa akin. Kahit masakit, kahit hindi ko deserve, ay mas pinili ko lang itikom ang bibig ko. Ganun kasi ako, hanggat kaya kong i-handle, hanggat kaya ko pang sikmurain, ay titiisin ko. Naupo ako sa bench at saka kalmado ng pinagbasdan ang paligid. Hey! Bahagya kong sinulyapan ang pinanggalingan ng tinig. Agad na inihanda ang ngiti nang makilala ang taong pumukaw ng atensyon ko. Ian, magandang hapon. Bati ko rito. Tanda ko ito. Kaibigan ito ni Daniel at isa rin sa dumalo noong kasal namin ng asawa ko. Mas maganda ka pa sa hapon. Ngiting-ngiti na ani nito. Saka naupo sa kabilang side ng bench na kinauupuan ko. Bakit hindi ka pumupunta sa unit ni Kenneth? Ang ingay nila roon panigurado. Dito muna ako. Kailangan ko ng katahimikan. Halata namang nagbibiro lang ito, kaya naman ngumiti lang ako. Ikaw, bakit ka narito? Tanong nito sa akin. Gusto ko lang i-check tong garden. Mahilig kasi ako sa mga halaman. Gusto kong mapangiwi dahil pakiramdam ko hindi pa man ako nagtatagal sa lugar na ito ay ilang kasinungalingan na ang lumabas sa bibig ko at ilang kasinungalingan na rin ang narinig ko. Ganun ba? Hindi ba kita naiistorbo sa paglapit ko rito? Hindi naman, pero mas maganda kung puntahan mo na lang ang mga kaibigan mo roon. Natawa ito at sumulyap muna sa akin. Hindi mo pa diretsuhin na ayaw mo ng presensya ko. Sorry ha, hindi naman sa ganoon. Tarantang ani ko rito. Sinabayan pa ng pailing-iling at hand gesture. Just kidding. Tumayo ito at lumapit sa akin, sabay tap ng ulo ko ng marahan. Dapat hindi inilalayo ni Daniel ang tingin niya sa'yo. Masyadong mapalad ang lalaking yon. Hindi ko gets ang ibig sabihin nito. Magtatanong sana ako ngunit humakbang na ito palayo. Nang hindi ko na ito matanaw, ay inilabas ko ang cellphone ko. Gusto kong makausap si Mami. Ilang days na itong hindi ko makontak sa akin.